So ayun na nga mga katoka, magandang araw sa ating lahat. So ngayon mga katoka, mag-update ulit tayo sa Greenwoods project. So bali yung unang upload ko is pinanood ko mga katoka. So bali hindi malinaw yung pagkadetalye ng ating pagbablog. So ngayon uulitin natin ito mga katoka, yung pagbibiga natin. So bali meron na siyang mga forma. Ayan. So bali ngayon mga katoka, ito na yung buong site natin. So bali yung site natin is 10 by 10 lang mga katoka. So bali 10 meters galing sa kanto, 10 meters, tapos galing dito papunta rito 10 meters, tapos papunta ron 10 meters. So bali 10 by 10 yan mga katoka. So ngayon mga katoka, pag magbibiga tayo, so ngayon ang una nating gagawin is kukunin natin yung pinaka finish ng flooring. So ngayon mga katoka, galing sa kalsada is nag-angat kami ng 60 cm. So ito yung magiging finish ng flooring dito. So ngayon mga katoka, ito na yung finish ng flooring nya. So bali may tanda tayo rito. So ngayon nilibil namin yan galing sa flooring, galing sa kalsada is nag-angat muna kami ng 120. Tapos ngayon dinala namin dito sa poste. Tapos binaba ako ng 60. Kasi ito yung flooring natin, pinaka-finish niya yan. So ngayon mga katoka, galing dito sa finish ng flooring papunta ron sa taas is kumuha tayo ng 3 meters. So bali ito mga katoka yung 3 meters nya. Yan. Tapos ngayon meron tayong precast. So bali magpi-precast lang kami rito mga katoka. So ngayon ang kapal ng precast is 3 inches. Tapos ngayon magta-topping tayo ng 2 inches. Kaya galing sa 3 meters nagbaba ako ng 5 inches. So bali itong tansi na mga katoka 5 inches. Kung mapapansin nyo, yan hanggang dulo na yan yung tansi na yan. Papunta ron. Tapos paikot yan mga katoka. So bali nakatansi yan mga katoka, libilado yan. So dito tayo kumuha ng libilasyon ng ating biga. Tapos ngayon yung biga natin is nakababa siya rito sa tansi ng 1 inches. So bali para yun mga katoka sa kapal ng halo. So yung halo natin is papantay dito sa tansi. So ngayon ito na yung pinaka guide ng ating forma. So parang ganun yan mga katoka. Ayan. So bali yan yung finish natin. So ngayon mga katoka, ito yung sample ng sinasabi kong tansi. So bali yung forma natin is pumantay na siya sa tansi. So bali yung buhos natin, pag nagbuhos tayo, papantay lang din dito sa ibabaw ng forma. So ito yung purpose ng tansi natin mga katoka, para pantay-pantay yung ating forma. So ngayon napormahan na yan. So bali kulang pa yan mga forma na yan mga katoka. So nagpoporma kami, tapos nagbabakal ngayon. So bali ang biga pala natin dito mga katoka is iba-ibang size. So dito sa harapan is ang size niyan is 20 by 30 mga katoka. Tapos ito naman 25 by 45. So bali parehas lang yan dito mga katoka. Tapos ngayon yan mga katoka, 20 by 40 yan mga katoka. Tapos ito naman 20 by 40 rin. So tapos ngayon ito 25 by 50. So bali magkakaiba yung biga namin dito mga katoka. Sinundan lang namin yung plano mga katoka. So bali ito yung nasa plano. Tapos ngayon ang purpose ng pagkaiba-iba yung biga, kasi dito wala na siyang second floor. So bali open lang dito mga katoka, open lang siya rito. Tapos ngayon dito lang yung may kwarto. So bali dyan yung girls bedroom. Ano naman banda mga katoka is master bedroom. So ngayon mas malaki yung biga natin dito kasi may bubuhatin to mga katokang
asintada pa sa taas. So bali may second floor to sa taas. So kaya mas malaki yung biga natin dito. Tapos doon maliit dahil walang second floor. Tapos ngayon mga katoka, yung poste natin is lahat yan 20 by 40. So kung mapapansin nyo, yung biga natin is nasa labas na yung bakal. Kasi hindi natin pwede ipasok kasi hindi magkakasya yung ating anilyo. So bali kailangan nasa labas tong bakal, labas. So ngayon ang pagbabakal naman namin, ito yung diskarte namin mga katoka. Ayan, so bali naglagay ako ng apat na 2 inches, 1, 2, 3, 4. Tapos apat na 4 inches, 1, 2, 3, 4. Tapos apat na 6 inches, 1, 2, 3, 4. Tapos ngayon mga katoka, yan banda dyan is nasa 8 inches na yan. Pagdating naman dito mga katoka sa dulo, sa dulo mga katoka is ganun din yun. Kung nasaan yung mga dugtungan natin, so kailangan siksik tayo sa anilyo. So bali ganun din yan, 4 na 2, 4 na 4, 4 na 6. Tapos pagdating natin dito mga katoka is nag-8 na tayo. 8 na yan. Tapos ngayon mga katoka, meron tayong extra bar. So bali naglagay ako ng extra bar sa taas ng isa. Tapos sa baba naman mga katoka is 2 extra bar. So nakabase yan mga katoka sa plano. So ganyan yung pagka-design ng biga natin dito. Kung mapapansin nyo mga katoka, meron tayong 16mm sa gitna. Yan yung tinatawag na wave bar. So bali ang height nito mga katoka is 45. Tapos yung lapad 20. So ngayon pag binuhusan natin yan is magiging 50 by 25. So meron tayong 1 inches mga katoka para sa halo. So bali 1 inches dito, 1 inches dito, 1 inches din to mga katoka. So kung mapapansin nyo mga katoka, meron tansi tayo dyan. So 1 inches yung ating, mapapansin nyo mga katoka is 1 inches yung kapal ng ating buhos. So kailangan sa ilalim meron din siyang 1 inches galing sa porma para yung halo natin is papasok dito sa ilalim. So bali 1 inches yan. Tapos 1 inches din dito sa taas. Tapos dito sa gilid mga katoka is kailangan 1 inches din. Ito yung porma natin, 1 inch. Tapos yung porma natin dito mga katoka is naka 1 inches din yan. So bali sa anilyo tayo susukat ng 1 inches. So bali ganito kami maglatag mga katoka. So bago namin ikasa yung biga, so kailangan nakasiksik yung ating mga bakal. So bali 2 inches yan, 2 inches, 2 inches, 2 inches, 2 inches. Tapos biga na yan. So bali ganyan yung ganyan ang diskarte namin mga katoka sa pagbabakal ng biga. Tapos ngayon naman, so kailangan naka-eskwala yan mga katoka. So bali kailangan naka-eskwala yan papunta rito sa baba. Parang ganun yan mga katoka, para matibay. So ngayon mga katoka, kailangan mga naka-eskwala yan papunta rito. Tapos ngayon itatali natin yan para matibay yung ating biga. Tapos pagdating naman sa dugtungan mga katoka, so kailangan naka-offset tayo. Ito ang purpose ng offset mga katoka is para di magbago yung sukat ng ating poste or biga. Halimbawa ito yung dulo ng poste. Ngayon magdudugtong tayo, i-offset natin yan ng pagganon para itong dulo ng poste is tuloy-tuloy yan pagdating dito. Yan. Tapos ngayon huwag natin kakalimutan yung tansi pag maglalatag tayo ng biga.
Tapos ngayon, pag nagdugtong naman tayo mga katoka sa biga is kailangan nasa may poste yung dugtong natin. Yan. So bali dito tayo nagdugtong sa may bandang poste. Tapos yung extra bar naman natin is nakaano yan mga katoka, L over 4. So bali 5 meters to, 5 meters yan galing dun sa biga, galing sa poste 5 meters papunta rito. So ngayon yung sukat ng ating extra bar is, kasi pag L over 4 divided by 5 is 1.25. So bali 125 cm yan mga katoka. So bali ito yung 125 cm. Tapos yung sa baba naman is L over 7. So bali galing dito papunta rito is 75 or 78. So bali hanggang dito lang yung dulo ng ating extra bar sa ilalim mga katoka. So ngayon mga katoka, pag magbibiga naman tayo, pag wala pa tayong asintada, pag ganito pa lang, open pa lang, so kailangan unahin natin yung runner para hindi tayo mahirapan pag nagbabakal. So bali ito na rin yung runner nya para dito. So ngayon itong area na yan, yung area na yan is kitchen, living and dining area yan mga katoka. Tapos ito walk-in closet, mga cabinet yan. Tapos dito storage. Tapos may CR din dito mga katoka. Ayan, so bali ayun lang muna mga katoka ang update natin sa Greenwoods project. So nagbabakal pa kami at nagpoporma. Ayan, so thank you for watching. Yeah.